Pakilala ko sa inyo si Second Lieutenant Marie Arbonida na isa sa mga, actually siya yung unang pinaprofile ng 47th Infantry Battalion. Nandito ako ngayon sa kanilang headquarters sa Negros Oriental. Siya ang una dahil puro gyera ang 47th Infantry Battalion. Pero si Second Lieutenant Arbonida, sobrang magandang highlight kasi ang kanyang buhay ay mula pagka-CAFGU at naging officer. And may her story be inspiring sa ating mga kabataan na nangangarap din mag-officer at nangangarap din magsilbi sa bansa. So ipakwento ko muna yung buhay sa Zamboanga del Norte. Yes, sir. So, magandang umaga po sa lahat. Ako po ulit si Second Lieutenant Marichan T. Arbonida, Infantry, Philippine Army. Kasalukuyang nasa unit po ng 47 Infantry Katapatan Battalion. So, ang buhay ko po bilang civilian dati, ang buhay ko sa Zamboanga, of course, pinanganak po ako noong October 8, 1998. Sa mismong lugar ng Siocon, Zamboanga del Norte. Sa brief background lang po ng lugar namin, ang Siocon po ay bahagi po ng tinatawag na Tripol SB. Yan po yung Sibuko, Sirawai, Siocon, Baligyan. Halo-halo po kami dyan. May mga Subanen, Muslim, at saka Bisaya. Ngayon po, dati po, pangarap ko na po talagang maging sundalo. Hindi lang po dahil yung mga kapitbahay namin ay maraming mga sundalo. Dahil yung Siocon po ay may mga kampo na po dati ng mga sundalo. Dahil known ang Siocon na pinapasok ng mga taga-kabila o ng mga kalaban. Katulad na lamang po noong taong 2004, May 4, 2004, na nilusob po yung lugar namin sa Siocon. Nilusob nila after ng piyesta. So, ang piyesta po namin sa Siocon ay May 3. Nilusob po kami ng madaling araw, which is alauna ng madaling araw. So, ang mga tao hindi prepared. Maraming nagdidisco, maraming naggagala. So, yun po, nalusob kami, maraming nadamay. Kami po, isa po ako sa naka-experience noon. Siguro ang edad ko po niyan ay nasa 4 na taong gulang po. Hindi ko man po lubos alam talaga kung anong nangyayari noon sa murang edad ko. Pero nakikita ko po na maraming naapektuhan, maraming nasawi, maraming nawalan ng mahal sa buhay. Doon pa lamang po, isa na po yun sa inspirasyon at saka motivation ko po na mag-join po talaga sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Pinili ko po talaga ang Philippine Army. Kahit po palagi akong inengganyo ng mga pinsan ko po, kamag-anak na bakit Army? Meron namang Navy or tsaka Air Force. Pero sa puso ko po talaga ay pag-army po ang gusto ko. Kaya po, sa istorya ko po, nabanggit kanina, dati po akong KA ng 1st Infantry Division. Though kahit college graduate po ako sa Western Mindanao State University, one of the prestigious universities sa Zamboanga City. Pinasok ko po ang pagka-KA sa kadahilanan po na dati, during COVID po, kasagsagan ng COVID-19, nag-apply po ako ng candidate soldier. Hindi lang po isang beses, naka-5 beses po akong apply na hindi po ako matanggap-tanggap. Na umabot po sa punto na nag-expire na lang po yung APSAT ko po, which is yun po yung, ano po bang tawag dyan? Yan yung parang magsisibing entrance exam mo para makaka-apply ka po ng Army. Naabutan po ako ng expiration noon habang ako po ay isang striker ng
Ang striker, ang boss ko pa po nun ay isang private. Yan po, ganyan po ako sa pagiging sundalo. Na kahit private dati, bagong graduate po yun, yung boss ko po, na may husband na isang first lieutenant, tapos po siya. So, isa po akong striker. Kasagsagan po kasi ng COVID po noon, which is napaka-stricto po ng boundary. Kailangan mo po ng may dokumento, sapat na dokumento, katulad po ng mga antigen. So, ang nangyari po niyan, from Zamboanga City po, kasi doon na po ako nag-aral at doon na po din ako naghanap ng trabaho. Sinubukan ko pong mag-apply sa 1st Infantry Division, which is sa Zamboanga del Sur po yan. So, magkaibang, kailangan, may dadaanan ko po kapang mga 3 boundary. Kasi dadaan ka pa sa Zamboanga Sibugay at bago ka makaproceed sa Zamboanga del Sur. Napaka-stricto po during that time. Kaya nung nalagpasan ko po ang boundary na po yan, sir, at pagdating ko ng 1st Infantry Division, na dala-dala ko po ang mga documents ko, sir, sa pag-a-apply, sir, ang sinabi po doon is, register lang po ito, ma'am. Pwede na po kayong bumalik sa inyo. Kaya, hindi ko na po, doon po ako sir, naisipan ko, paano ako babalik? Mahirap kumuha ng mga documents, lalo't hindi ko yun probinsya. So, hindi na po ako umalis ng tabak, kung tinatawag po yan nilang tabak po dyan. Hindi na po ako umalis dyan. Naghanap po ako ng boarding house, kung saan doon po ako dapat manatili, kasi mahirap nga pong makaalis. Mahirap na din pong bumalik kung sakaling may tatawag po na ongoing na ang processing. So, 1 buwan po akong nag-boarding house. Wala akong dalang kahit ano kasi ang inano ko lang, documents. So, yung mga damit ko, kaunti lang din po. Ngayon po, itong private na sinasabi ko pong inistrikean ko po, isang babae po, bagong graduate din po siya na nakapag-asawa po ng first lieutenant na dentista po. Nagpapasalamat po ako sa kanila sa pagtulong na sa akin. Palagi po siyang pumupunta sa boarding house namin kasi doon po siya nag-boarding house dati. Tapos inaya niya po ako na gusto ko po bang sumama sa kanya sa loob ng kampo, sa mismong division po o tinatawag na 1st Infantry Division kasi mayroon po silang apartment. At yun po yung nag-udyok sa akin na sumama, sir, kasi makakalibre po ako ng tirahan at saka ng pagkain po, sir. Kaya ginab ko po at kahit ngayon nga po na-realize ko na private, one of the lowest mammal. Pero yung takot ko at respeto sa sundalo, sir, hindi ako dati namimili. Ang taas ng tingin ko sa kanila, grabe yung takot ko po sa kanila. Kaya, doon po ako nag-striker sa kanila, sir. Unti-unti din po natutunan ko na, ganito pa lang sa loob ng kampo. At least masaya ako po kasi araw-araw nakikita ko may mga sundalo, makakahulubilo mo. Then, doon po, ang nangyari po yan bago, paano ako na-proceed sa KAA po, is yung amo ko po, sir, dumating kasi sa punto na naalis po sila, sir, na-reassign, sir. Yung amo kong lalaki, sir, nalipat po ng branch which is Philippine Navy, sir. Tapos, yung amo ko rin pong babae, sir, nalipat po sa ibang batalyon, sir. Kaya, pinaintindi po sa amin, sir, na wala tayong magawa. Pero hindi naman po nila ako pinabayaan, sir. Pinasok po nila ako sa KAFGU. Kasi humingi po ako ng tulong sa kanila na, ma'am, gusto ko pong manatili dito sa loob ng kampo. Kasi gusto ko nga pong magpatuloy sa pag-apply ng sundalo. Mga almost 1 year po akong pag-strike sa kanila, sir. Natanggap po ako sa pag-KAFGU, sir. Before pa po ako pinareport sa pag-KAFGU, sir, pag-alis kasi ng amo ko, sir, hindi pa ako natawagan agad nun, sir. So, wala akong matitirahan sa
1st Infantry Division. Ang ginawa ko po, sir, humingi din po ako ng tulong sa kabatch niya, sir, sa classmate niya rin pong babae. Na ma'am, pwede bang makitira ako sa inyo? Para din pong striker, sir. So, nagkaroon ako ng pangalawang amo. Napasa po ako, sir. Huwag ngang amo. Pero halos ganun. Pero striker kasi, yan nga, part ng kultura kasi ng pag-apply sa Philippine sir. Army yung ganyan, mag-striker ka, yung kasama ka sa bahay, and basta ginagawa mo kasi para makatipid, para may tirahan ka at Opo, may sir. pagkain ka. Pero Yes. yung amo ba talaga naging tawag mo? Hindi naman po, sir. Parang Ano na lang, basta wag amo. hindi ka naman alila. Applicant sir. ka eh. Aplikante po, Applicant sir. ka. So, may Para bago silang ako. sponsor mo, para silang supporter mo. Parang ganun kasi yun eh. Sir, Ayan, sige. sir. So, may bago pong tumulong sa akin. Nakabatch niya rin pong babae. Kasi yung kabatch niya po, sir, may bahay mismo sa labas lang po ng gate ng 1st Infantry Division. So, chance na po yun para hindi po talaga ako malayo sa kampo. Para anytime na may tawag po, agad po ako maka-attende. Agad po ako maka-proceed sa kampo. So, 2 buwan po yun, hanggang sa nag-Christmas po, doon po ako natawagan ng CAFGO na pinapareport na po ako. Nung pinareport na po sa 1st Division Ka-Affairs Unit, o yung tinatawag nating 1st DCAW po, nagsimula na din po ako doon nag-duty-duty. Nagpapasalamat din po ako sa dating commanding officer namin ng 1st DCAW, si Colonel Edgar Alan Villanueva, na napakabait po sa amin kasi inallow niya po ako na manatili sa DCAW. Hindi niya po ako pinasa sa detachment. Kasi sir, yun po yung main point ko doon na hindi dapat ako maalis sa kampo. Kasi nandun yung, yun na yung mas malapit, yung tinatawag ng mas malapit ka sa luwag. Kasi kung mas malayo ka, mas mahirap pong makapag-apply. So, nung nandun na po ako, nagkaana po ako, sir, unti-unti ko na pong natutunan kahit pa paano po yung buhay ng isang sundalo. Paano mamumuhay ang sundalo? Anong oras gumigising ang isang sundalo? Anong ginagawa ng isang sundalo? So, nakakahalubilo namin yung mga enlisted personnel and also yung mga officers namin doon. Natutunan din namin yung bagay-bagay, lalo na yung office works. Anyway po sir, na-assign po pala ako sa finance section ng 1st DCAW. So kami po yung nag-aasikaso ng, tumutulong sa pag-asikaso ng finances po ng mga KA po sir. Ang mga KA po pala sir, yan po yung tinatawag na CAFGO Active Auxiliary. Yan po yung mga kasamahan natin na hindi po sa full-time na nagdo-duty, katulad ng regular na sundalo na araw-araw is duty ka. Yung KA po sir, meron po silang tinatawag na 20 days na duty, then 10 days na uwi po sir, sa isang buwan po yan. Pero malaking tulong po ang isang KA sa ating organization, lalo na sa Philippine Army. Then, yun po sir, makalipas po ng 2 taon po na pagsiserve ko bilang KA po sir sa 1st DCAW, nag-apply po ako ulit sir sinubukan ko po yung pang-officer po sir, officer candidate. Kasi, di ba nga po, nabanggit ko kanina na nag-expired po yung APSAT ko po. Dahil naabutan na ako ng 3 years sa pag-apply, hindi po ako natanggap. Nag-exam po ako ulit na pasikreto, hindi ko po sinabi sa mga kasamahan ko. Exam po ako ng APSAT. Yun po, mapalad po at nahit ko po yung kategory na pang-officer po, na pwede po ako makapag-apply ng officer candidate course. Ngayon po, tuloy-tuloy na po yun hanggang sa nag-exam din po ako ng AQA at saka ng SWE, which is po, isa din po yun sa mga requirements para makapag-proceed po sa kursong officer candidate course. Dahil po doon,
marami pong tumulong sa akin para matupad ko po yung pangarap ko na maging ganap na regular nga sundalo. Lumapit po ako sa napaka-mabuti naming commanding officer dati, na si Colonel Villanueva, na humingi po ako ng permiso kung pwede po ako mag-proceed sa Luzon, sa Manila. Na kahit nasa Manila man po ako, ay hindi nila po ako tatanggalin bilang kafku or kaapo na magpapatuloy pa rin po yung benefits ko po na allowance para yun po yung gagastusin ko sa pag-a-apply ko po. Ito naman po, may dati kaming kasamahan na Dikaw din po, isang NCO, nagbanggit na meron siyang kakilala po na isang retired general na dati po siyang driver noon. Driver siya ng retired general po, sir, na nakasama ko sa Dikaw. Sabi niya na, kung gusto ko pong magpatuloy, kung gusto ko po ba talagang maging sundalo, tutulungan niya ako na ipapakilala niya po ako doon sa dati niya pong amo. Ang dati niya pong amo is dyan nga po sa Taguig po. Hindi talaga comfortable sa word na amo kasi ang sundalo hindi Sorry, nagiging sir. wala kasing ibang word, ano? Yes, sir. Parang, Pero tulo. yun ba talaga gamit nyo? Pag nag-a-apply kayo? Parang nasanay na siguro po kami, sir. Nasanay. Kasi sa ibang unit, hindi amo ang tawag. Hindi ka naman maid. Hindi ka naman kumbaga, at saka hindi ka naman naninilbihan doon para sweldohan naninilbihan. Nandun ka lang para lang Sir, para matulungan. para matulungan ka. So parang sila yung kukup-kup sa'yo. Yan Yes, sir. Sige, tuloy. Tuloy tayo. So yun po, sir, di ko po alam kung ito po ay pwede po siyang mailabas din po sa ere, sir, kasi retired general po ito, sir, na may pamilya po, sir. Tapos po, sir, doon po ako nag-strike sa kanila, sir, sa bahay po nila. Striker po ako. Ulit, galing sa pagkakafgu, nag-proceed as striker po, sir, para maka-apply po, sir. Ang buhay ko po doon, sir, is nagbabantay po ako ng mga bata po, sir. Which is, though mahirap man po, sir, pero okay lang po yun sa akin, sir, kasi yun yung, sir, parang magsisilbing passport ko para matupad ko po yung pangarap ko na maging sundalo, sir. So, 3 bata po yung binabantayan ko, sir, na 2, 4, at saka 6 years old, sir. At least po dun, sir, na nalalaman ko po yun, natutunan ko po yung paano magtiis, magkaroon ng pasensya, sir. So, after 6 months po, sir, buti na lang po, sir, hindi po ako inaabot ng ilang mga taon, sir, tulad ng pag-strike ko dati. Nakapasok naman po ako, sir. Yun nga po, bumalik ako ng Mindanao kasi yung pangalan ko pala, sir, sa Mindanao. So, nasa Mindanao, nasa Aro, Mindanao. So, dun po ako dapat mag-apply po, sir. Nagpaalam po ulit ako sa in-strikean ko po, sir, na babalik na ako ng Mindanao kasi dun ako magpatuloy na mag-apply, pero huwag niyo pa rin po akong pabayaan. Sana matulungan niyo pa rin po ako sa pag-apply. Kaya yun po, sir, after ng nagdaang mga processing, sir, sa application namin, sa wakas po, sir, sa ilang taon ko pong pag-apply, sir, siguro from year 2020 pa po, sir, nakapasok na po ako ng year 2023, sir. Nakapasok po ako sa officer candidate school. Yeah. Sa lahat po ng mga pinagdaanan ko po, hindi ko po talaga lubos na hindi ako makapaniwala po, sir, na andun na po ako, sir, nagtitraining. Kaya sa training po, sir, sinabi ko pa nga, sir, sa mga kasamahan ko, kung nagre-reklamo kayo sa pagod dito sa training,
ito na yung pinakamadali para sa akin. Kasi mas mahirap yung mga pinagdaanan ko para lang makapasok dito. At ayoko nang balikan yun. Kaya mas titisin ko tong training na to, mas okay pa tong training na to kaysa sa mga pinagdaanan ko. Na hindi siya madali. Pero worth it siya. Kaya din, yung iba kasi sir, naririnig ko, lalo na sa mga kaklase ko po, na madali lang man mag-apply. Wala nga tumulong sa akin. Sabi ko, hindi naman parehas kasi ang lahat. Kung kayo, nadalian kayo, ako, may tumulong sa akin, pero hindi ko yan hiningi na paswerte lang. Hindi ko lang yan basta-basta hiningi. Pinaghirapan ko yan para matulungan ako. Kaya yun po sir, ang storya ko, paano po ako naging ganap at naging opisyal po ng Sandantahang Lakas galing po sa pagiging CAFGU po sir. And kasi yung experience mo, talagang may pride ka ng kaunti, di ba? College Yes, sir. graduate ka. Anong course mo? Yun po, ang kurso ko po ay Bachelor of Science in Community Development po sir. Kahit pa paano, bagay na bagay ka ngayon sa S7 role mo, di ba? Community Yes, sir. development. Pero yung ganun na daanan mo, ganun ka, kaya nga hindi ako comfortable gamit mo yung word na amo, pero halos ganun kasi, di ba? Kasama ka Yes, sa sir. bahay. And then, of course, kinupkop ka nila. Kaya kailangan mo rin ibalik din yung kaunting tulong Yes, sa sir. bahay, Yes, di ba? sir. Pero gaano ka bigat din sa, ganito na, sa ego mo, na ako, pangarap ko, pero ito kailangan kong gawin, maging, hindi naman kasama sa bahay, pero nandun ka Opo, eh. sir. Pero alam naman, di ka tumulong, di ba? Yes, sir. Di ba? Sir, sa akin po, sir, hindi ko po yun naisip, sir. Kasi hindi po kami mayaman, sir. Hindi po kami lumaki na sobrang, parang hindi nasanay sa hirap, sir. So, natural na po yun sa akin, sir, na manilbihan din po, sir. Kasi lumaki po ako, sir, na 7 po kami magkakapatid. Hiwalay po yung mama at papa ko, sir. Sa edad po na 4 na taon po, broken family na po kami, sir. Ang nagpalaki po sa aming 7 magkakapatid ay yung nag-iisa ko pong tatay. Kaya, hindi ko po masabi na, ano po yung ego ko, sir, natapakan kasi naninilbihan ako. Sa akin, parang natural na po yun sa akin, sir, kasi laki po kami sa hirap at laki na po kami. Nasanay na din po ako nung bata pa po ako, sir. Mahilig po ako manilbihan talaga, sir, para magkabaon po, sir, magkaroon ng baon sa eskwela po, sir. Kaya, 7 po kami, sir. Second to the last po ako, sir. So, yung pinakapanganay po namin during nung nag-start na maghiwalay yung nanay at tatay ko po, sir. Siguro nasa edad po na 16, mga ganun po, sir. Tapos ako po, sir, nasa 4 years old po, sir. So, sa 7 namin, sir, lahat yan, puro kami mga bata at minorde, sir, pero pinalaki kami ng tatay ko na mag-isa, sir. Kaya, Anong trabaho ng tatay? Ang tatay ko po, sir, na napakasipag po, sir, at napaka-idol ko, sir, hindi po siya sweldadong tao. Wala po siyang sweldo, pero may sarili kaming lupa kung saan doon po siya mismo ang magsasaka, sir. Marami po kaming nyugan. Yun po ang pangunahing hanap buhay namin, sir. Sa 7 naming magkakapatid, sir, itinaguyod po kami ng aking ama ng mag-isa. Andyan naman po yung mama ko, sir, pero nasa malayo po kasi siya, sir, kasi nagtatrabaho din po siya, sir. Siguro po, sir, nung pagkaalis ng mama ko, sir, mga ilang taon din po, sir, siguro umabot din po ng mga 6 na taon bago ko po siya nakita ulit, sir. Doon nagko-contact naman, sir, kasi dati po kasi mahirap po kasi makahiram ng cellphone, sir. Kaya wala kami. Broken family, hiwalay o dahil lang malayo siya? Broken family po talaga, sir. Wala na po Huwag mo na silang ikwento ugnayan. bakit. Pero Yes, sir. gaano kahirap yung ganun na single dad, single father yung nagtaguyod sa inyo?
Sobrang hirap po, sir. Hindi po madali, sir. Kasi, sir, nung nagtrabaho po ako bilang striker, sir, nakita ko po yung 3 bata na inalagaan ko, sir. Ganito pala yung mga bata na kailangan pang samahan pag maligo, samahan pag magbihis ng damit. Kami, sir, simula po na umalis yung nanay ko po, sir, sa bahay. Never ko na po na-experience na pinaliguan o sinamahan po para magbihis, suklayan man lang. Wala, hindi ko po yan na-experience, sir. Kaya maaga pa lang po, sir. Kasi 7 kami, sir. Hindi naman kaya ng tatay ko na alagaan isa-isa yun, liguan. Kanya-kanya po, sir. Kanya-kanyang diskarte. Papasok ka sa eskwela. Walang maghatid sa'yo. Kayo lang uuwi. Kayo lang din. Walang magsusundo sa inyo. Kasi ang tatay ko po, sir, nag-iisa. So, ang focus niya po, sir, is maghanap buhay. Makahanap ng pangsustento sa amin. So, sobrang hirap, sir, from daycare to hanggang sa nakagraduate po ako, sir, napakahirap. Pero, nakita ko po na hindi po kami pinabayaan ng Panginoon, sir, kasi kahit nakikita ko po kasi dati, sir, na yung mga paligid namin, sir, yung mga tao namin, sir, is medyo, hindi ko alam kung anong term po dyan sa Tagalog, sir. Medyo mababa po yung tingin sa amin, sir. Ang hirap ng ganun ah. Yes, sir. Mababa po yung tingin namin, sir. Tingin nila sa amin, sir. Ang sinasabi na lang po ng panganay namin, sir, na iwasan, sir, wag na magkwento about sa nanay namin o sa problema ng buhay namin, sir. Hanggang sa lumaki, sir, yun na po, naka-mindset sa amin, sir, na mag-focus lang po, sir. Sa awa po ng Diyos, sir, sa 7 naming magkakapatid, sir, halos lahat po kami, sir, nakapagtapos po ng pag-aaral. Yung pinakapanganay po namin, sir, siya lang po yung hindi nakapagtapos, sir, kasi siya po yung naapektuhan ng sobra, sir, during sa paghiwalay ng mama at papa ko, sir. Ang sumunod na sa kanya, sir, yung ate ko po, sir, yun po yung nag-aral, sir, nagsumikap. Pinilit niya talaga na ma-encourage yung magulang ko, sir. Do kahit naghiwalay yung mama at papa ko, sir, may communication pa rin kami, sir. Tumutulong pa rin po yung mama ko, sir. Minsan, nagpapadala naman po, sir. Kaya doon po, sir, sa pagtutulungan po ngayon, sir, nakapagtapos po yung ate ko, sir, ng computer science. Yung pangalawa naman po, sir, nakapagtapos ng mass communication. Which is ngayon po, yun yung may napakalaking ambag po sa amin, sir. Siya yung tumulong para makapagtapos kaming lahat ng mga nakababata niyang kapatid, sir. Siya yung, grabe yung sakripisyo para sa amin, sir. Yung kasunod niya, sir, na naging seaman na po ngayon, sir. And yung next po, sir, yung kapatid ko rin po na sinundan ko, sir, na naging membro na rin po ng Philippine Navy, sir. At ako po, sir, yung official ng Philippine Army, sir. Then yung bunso po namin, sir, na nakapagtapos po ng electrical technology, sir, na kasalukuyan din pong nag-a-apply po, sir, na maging bahagi po ng Philippine Navy din po, sir. Kaya po, sir, hindi po talaga rason. Ako po, ang magte-testify, sir, na hindi rason yung kahirapan o yung broken family kayo, rason na isa lang o walang trabaho yung mama at papa nyo. Kasi, sir, nasa pagsisikap po yan, sa pagtitiis, at paniniwala na may Diyos na tutulong sa atin. Yun po, sir. Pero mo pasalamatan yung father mo. Yes, sir. Sobra po, sir. Yung papa ko po, sir, siya yung pinaka-idol ko po sa lahat, sir. Kaya, pag sinasabi nila na may mga tatay na hindi masyadong sa mga anak nila, sir, wala, yung responsibilidad, hindi masyadong, yung irresponsibleng magulang po, sir, o tatay, sir. Yung papa ko po, sir, napaka-humble, matiisin na tao.
tinaguyod niya kami, sir, sa anong kaya niya na walang halong kasamaan po, sir. Na nag-iisa pong itinaguyod kami, sir. Na hanggang ngayon, sir, kahit mga professional na po kami mga anak niya, sir, yung tatay ko po, sir, pero parang hindi pa rin makamove on, sir. Gusto niya pa rin yung style yung dati, sir, na ganito lang, kontento na tayo, na nabuhay naman tayo ng ganito. Kaya, sir, ngayon po, sir, lahat halos po give back ko po sa tatay ko, sir, lalo din sa nanay ko rin po, sir. Na isa din po namang mabuting ina sa amin, sir. Do sa maang palad po, sir, na giwalay nga lang po sila, sir. Kaya maraming salamat po sa tatay ko, pa. Salamat kayo sa imong sakripisyo sa amo. Dili ko ka-imagine nga nung abot tayo nani nga sitwasyon nga ang daming magpamilya na halos professional ang ilang mga magpapa pero nagagubot sila nga wala nakakuan ilang mga anak. Pero kami kahit nag-isa lang yung magulang namin sa bahay. Pero naitaguyod kami ng tama, sir. Nadisiplina niya kami ng tama din po, sir. Maraming salamat. Baka may katanungan pa kayo. Thank you. Pero sir, nakakahiya po yan. Nahilak-hilak na Galing. sir. Ito, I hope maraming ma-inspire na sa lahat ng pagsubok sa mundo, merong pa rin Diyos at meron pa rin kinabukasan na naghihintay. Na, ayan, tulad mo ngayon. Gaano ka proud ngayon na ito, pamilya mo, 47th Infantry Battalion ngayon na ito, may career ka, officer ka, malayo na narating mo. Napaka-grateful ko po, sir, sa mga naabot ko po sa buhay ko, sir. Kasi dati, syempre, hindi ko po maisip, sir. Nangangarap lang din po kasi ako, sir, na sana gumanda din yung buhay namin. Pero ngayon, sir, na-achieve ko na po, sir. Lalo na po ngayon, sir, bilang official po, sir, naging parte pa po ako ng 47 Infantry Battalion, sir, na ito yung scorer battalion, sir, napakasikat na battalion. Kahit hindi pa man po ako na-deploy, sir, dati. Kaya pinangarap ko pong dito po talaga mapunta na battalion, sir. At nag-grant nga po, sir. Halos nga po ng pangarap ko, sir, nabigay, sir. Na pinili ko lang naman po na maging part ng 3rd Infantry Division. Ngayon, naging party pa ng 47 IB. Ay isa pong karangalan, sir. Maraming salamat, Marie.